Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Papuri po sa Diyos sa kanyang kabutihan. Isang maulang gabi po sa bawat isa. Praise God. Naroroon ako sa kahirapan, siya ring gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa iyo. Anumang sigwa, akong karamay mo. Kahit saan sa panahon ng buhay mo, magbabago pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, hanggang mo sa Praise God. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sumaatin po ang kanyang kapayapaan. Hallelujah, hallelujah. minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-isa sa walang kasama, sa lahat ng sandali, kahit sa pitabi, ako'y naroon sa iyong tabi. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sumaatin po ang kanyang kabutihan. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng buhay mo, babago pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, hanggang mo sa pananay ikaw, di ka na sa akin ay maaagal. Evening po sa bawat isa, isang maulang gabi po, ngunit pinagpala ng ating Panginoon. Nalagisa sa buhay mo, walang kasama, sa lahat ng sandali, kahit sa pitabi, Hallelujah. ako'y naroon. Ako'y naroon sa iyong tabi. Magandang gabi po sa bawat isa. Alam ko po medyo maulan po dyan sa inyo at dito po sa amin sa Quezon City po ay medyo malakas na po ang ulan. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil lumabas na po ang bagyong Nando, but we still have to pray po para sa mga kapatid natin na nasa Hong Kong po at Macau sapagkat sila naman po ang dadaanan po noong pong malakas na bagyo. Tayo naman din po ay nagpapasalamat mga kapatid dahil ligtas po ang bawat isa at patuloy pinaghahanda muli tayo ng Panginoon sa pagdating na naman po ng bagyong Opong. At iyan na nga ho, nararamdaman na ho natin, dito ho sa amin po, ramdam na po yung lakas ng ulan ngayon. Kasama din naman po yung pong napakalakas po na hangin. Kasi ako po ay nandito sa 3rd floor ngayon. Doon po sa 4th floor po namin, malakas na ho ang hangin po doon. Kaya ako po ay taos-pusong bumabati sa bawat isa sa inyo ng isang magandang maulan na gabi po. No? Nawa po ay mag-ingat po tayo ng kaunti at patuloy po tayo na manalangin na sana po ay walang mapinsala masyado sa paparating pong bagyong Opong na sabi nga po ng Pag-asa kanina ay mananalasa na po mamaya sa may bandang Samar at Leyte at bukas po
papasok na rin po ng Bicol Region hanggang Biyernes. Tayo po yata ay dadaanan din sa Maynila, no, sa Sabado. Kaya sama-sama po muli tayong manalangin sa Panginoon sa kanyang magandang gagawin po upang protektahan niya ang lahat ng kanyang mga anak, ang lahat ng kanyang mga hinirang. Siyempre, pag tayo po'y nanalangin, kasama na rin po ang buong bansang Pilipinas. Kaya kanina po'y napakahirap pong umuwi dahil ubusan ho ng Grab. So tayo po'y nag-commute kanina dahil ang UST po ay host ng 88 University Athletics Association, ano ho, o yung UAAP, no, o UAAP, na kung saan nasa amin yung mga laro ng basketball kanina po. I think Ateneo yata at UP yung nandoon sa gym namin, kaya ang daming tao po. At nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sa kabila po ng napakadaming mga tao at patuloy po na tayo ho ay naririto ngayon at hindi pa rin po naantala. Yun na lang po ang pinagpapasalamat ko po talaga, at magandang gabi po sa bawat isa. No? Hindi hinahayaan ng Diyos na kada tayo ho ay magpapahayag ng Bible studies every Wednesday po, no? Na maantala o kaya po hindi matuloy. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ho ng magsimula po nung nag-pandemic tayo ay napakabuti ng Diyos na hindi pa po tayo lumiban. Glory to God po yun. Ano? Wala pa tayong pagliban sa pagtuturo natin since 2020 nung nagkaroon po tayo ng pandemya hanggang sa kasalukuyan po, sapagkat ang pag-aaral po at paghahatid ng mga salita ng Diyos ang pinakamahalaga para po sa akin. Yun po ang pinakamahalaga sa aking buhay. Kahit po may trabaho tayo, kahit po pagod tayo, atin pong tinitiyak sa habag at awa ng Panginoong Diyos na ang mga kapatid po natin na nagugutom at nauuhaw sa salita ng Diyos ay mapakain po at mapainom po sila ng mga pag-asa na nagmumula po sa salita ng Diyos. Kaya ako po'y bumabati sa bawat isa po sa inyo. Nawa po sana ay maging maganda po ang atin pong kalalagayan ngayon. Binabati ko po ang atin pong mga kapatid, si kapatid na Richel, kamusta ka na? And hope to see you again sa Puray, na sana po kung loloobin ng Panginoon, hindi tayo bagyuhin sa darating hong linggo. Kung nandyan po si Marlo, nandyan din si Demalin Narce. Magandang gabi sa inyo. At ikamusta nyo po ako kay Pastor Elmer, lalong-lalo na kay Sister Leia, sa pamunuan po ng Puray Christian Church. Kay kapatid na Janet Duabe, kasama rin po si kapatid na Eli. Nawa ay nasa magandang kalagayan kayo ngayon. Medyo malakas ang ulan, Sister Janet. At gayon din naman po si Sister Aster. Kami po ay binabagyo rito ang kasalukuyan ho. 2 bagyo, Sister Aster. We need your prayer. Bagaman di pa naman ho ganun kalakas po yung pagpasok po nitong panibagong bagyo, but we need your prayer po dyan po sa Dubai na panalangin nyo po kami dito sa Pilipinas. Kaya kamusta po, Sister Aster? Magandang gabi. Kay kapatid na Jeff Pestanyo, kay Sister Jean Cariaga, at lalo naman po kay Georgie na wala pong patid din. Yan palagi kong nakikita po, no? Ang mga kapatid na nagpapahalaga sa salita ng Diyos, nagpapahalaga po na mapakinggan. Mga buena mano yan sila Georgie. Kaya magandang gabi rin po kay Sister Baby. Salamat po, Sister Baby, sa lahat ng panalangin po. I hope okay po kayo dyan ni Brother Larry, at kasama po sila Daryl, sila Philip, sila Jerome, ang kanilang mga asawa at girlfriend po, dahil malakas daw po yung paparating na bagyo. Pagpalain po kayo, lalong-lalo na rin po ang lahat ng kabataan po. Dumadami po yung kabataan sa Puray, kaya Georgie, kailangan na matutukan natin yan, lalong-lalo na sa mga baguhan, para maituro sa kanila kung loobin ng Panginoong Diyos na makaakyat kami ni Sister Irma ay maituro sa mga bago nating mga kapatiran sa Puray na mga kabataan ang kahalagahan muna po ng kaligtasan, para deeply rooted po sila, nakaangkla ang kanilang paniniwala doon po sa lahat ng itinuro ni Jesus. Hindi sila pwede pong madala basta-basta po ng mga alon. Kaya magandang gabi rin po kay Crisel. Ayan po, no? So
pagpalain nawa. Ano ng balita, Crisel, sa mga grocery? Hindi, joke lang po. Dahil sa mga senior po ay hindi pa yata po available dahil ang father ko'y kumuha at binigyan kami ng stab. Pero salamat po sa buhay ni Crisel dahil tayo po ay tinutulungan ni Crisel. Kasama ka sa panalangin ko palagi para ma-follow up po yung mga benefits po nung senior nung nag-birthday po ang akin pong biyenan. By the way, binabati ko po ngayong araw po ang kaarawan ng aking kapatid, si Kuya Boyet. Happy birthday, Kuya Boyet. At nawa ay napapakinggan nyo po ng maliwanag. Ito pong atin pong pagbo-broadcast dyan po sa Marikina. Pagpalain tayong lahat po. Salamat kay Sister Irma at gayon din naman po sa buhay ni Sister Odi. Sa tulong at awa ng Panginoong Diyos ay excited tayo palagi, lalo na mga kapatiran sa umaga. No ho? At nagbe-breaking of the bread po tayo. Ako po'y sa umaga po'y nagpapaalam na ng maaga dahil meron pa po kaming Intercessors Philippines po at ito po'y mga kalipunan po ng mga pastor at kahit po mabilis na mabilis lang kasi kailangan din po nating pumunta po at magtrabaho sa UST pero nagpapasalamat po tayo sa inyo pong pangunawa na pagkatas ng breaking of the bread po ay nakakaalis na kagad ako para po sumama naman po doon po sa panalanginan ng Intercessors Philippines. Kasama ko po ang mga senior pastors po sa buong Pilipinas. Kaya pagpalain po tayong lahat, lalong-lalo na si kapatid na Rosalie. Ayan po, maraming salamat, Ate Tere. Si Ate Tere. Yan pala, si Maria Teresa. Magandang gabi sa inyo. Sana maayos kayo dyan. Si kapatid na Joria Manuel. Pastor Elmer, kamusta po? Ayan po. At sana po'y nasa magandang kalalagayan kayo. Lalong-lalo na suspendido na ho yata ang klase sa buong Rizal. Ano ho? So ingatan natin ang mga kabataan dyan. Pagpalain po ang ating mga ibang kapatid, si kapatid na Rachel, na Minda. Kamusta po si Sister Minda? No? Palagi pong nasa panalangin ko po kayo. Sister Cora din po. At lahat-lahat po kasama po ang ating pong pamilyang Raduban, si Brother Nel, Brother Crisel Raduban, ang tatlo po nilang mga magagandang mga anak at chikiting. Maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po sa lahat ng ating pong mga kapatiran. At sa gabing ito, alam nyo po, talaga pong muntik na po akong mag-live doon po sa isa pong kapihan sa UST. Kasi napakahirap po talaga ang akin pong oras ng trabaho po ay alas 8 hanggang alas 5, may turo at may office hours. Hindi ko ina-anticipate po na may laban po pala Ateneo, may laban po UP. At pag nandun po yung mga malalaking university na yan, doon po naglalaban sa gymnasium namin, ay napakadami hong mga tao at kotse kanina at hindi na makapasok po yung akin pong mga taxi na kinukuha, maging Grabman po yon o sa InDrive o sa Joyride po. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng Diyos. Paglabas po natin doon po sa may Espanya, nakasakay po kagad tayo, binabaan po kagad tayo noon pong jeep na meron pong bumaba na dalawa, eksaktong-eksakto. Kaya hindi tayo masyadong nahagard po ngayon. Pero sa susunod po siguro, aabangan ko po kung may mga games na mga malalaki po kasi muntik na tayong mahirap po kasi mag-preach po kapag ka nasa kapihan dahil mahina po yung internet doon. Kaya nagpapasalamat tayo na patuloy po sana na tayo ho ay matuto sa lahat po ng ating mga pag-aaralan. Magandang gabi rin po kay Sister Maribel Reybuenan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Lalo tigit po ang lahat ng ating kapatid, si Chloe. Yan po, Chloe yata yung anak po nila, Brother Nel Raduban po. Ayan. So, magandang gabi po kay Leah, Sister Leah, Sister Dolores. Ayan po. Kaya, kamusta na po kayo? At tayo po ay buhay pa rin, malakas pa rin. Nawala na po yung atin pong COVID-19. Sabi ko sa inyo, pag ang Diyos po ang kumilo sa buhay po, balik lahat ng atin pong lakas, balik po ang lahat ng atin pong yung atin pong boses, yung ating panlasa, bumalik ulat. Nawala yung panlasa ko po eh. At saka po yung aking boses po'y garalgal.
Pero siyempre nakatulong din po yung ating mga injection dati, no? Puro Pfizer po yung binigay sa akin sa Marikina City. At siguro baka po kung nangyari ito nung panahon na wala pang bakuna, baka po pinaglalamayan na tayo, pero sadyang napakabuti ng Panginoong Diyos, no? Pinagpapahinga nga ho ko, ayaw pa akong papasukin dati po pero sadyang back to normal at lalong lumalakas ang atin pong kalusugan kasi nagdi-develop ng antibody po lalo sa mga bagong variant po ng COVID-19. Kaya palagi pa rin po mag-iingat, maglalagay pa rin po ng mga mask para paglabas po ay hindi po kayo mahahawa. COVID is real. Tatandaan niyo po, meron pa rin po. Baka mahina-hina po ang inyo pong resistensya at kayo po'y tamaan yan, pwede pa rin pong ikamatay yan, sabi ng doktor. Kaya tayo po'y nagpapasalamat. Muli po ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi ay pinamagatan po nating kahabag-habag na kalagayan. Ayan. I was reading the book of Luke. Magsimula po kagabi yung Luke chapter 1 hanggang Luke chapter 6. At gaya po ng aking sineshare sa inyo, pag medyo pagod na po kayo at hindi nyo na mabuksan yung Biblia, kasi kung minsan po'y masakit din po sa mata, no, na basa ng basa po. Ang ginagawa ko po, meron pong tinatawag po na audio Bible na pwede nyong makita doon po sa atin pong YouTube. So nandun naman po yun. Pag tinype nyo po, alimbawa po, i-type nyo po yung Luke NIV audio, lalabas na po yon chapter per chapter chapter 1, chapter 2. So pagka ganun pong pagod nakakabasa ng mata, mababasa mo pa rin siya, pero habang nagpapahinga kayo, nakahiga kayo sa kama, pwedeng-pwede po. And what captured my attention ay yung akin pong nabasa, kaya po ginawa kong Bible studies kagabi. Yung mga sinabi ni Kristo po na kahabag-habag na kalagayan. At muli po, maulang gabi po, kung sakali pong ako po ay maputol sa akin pong pagbo-broadcast, ay ako po ay humihiling po ng paumanhin. Pero meron tayong naka-ready po. Ayan, meron tayong ni-ready po dito. Ayan. Dalawa pong battery pack, no? Ayan, at saka yung isa pa nilagay lang natin dito. Ayan, dalawa. Kung sakali hong magba-brown out ay ito po yung ikakabit natin sa ating pong laptop. At yung isa naman po ikakabit po natin sa atin pong tinatawag natin na Wi-Fi. Ayan. So ito po sa laptop, ito po sa Wi-Fi. Shout out po at magandang gabi po kay Angelica. Ito po yung binili ko kay Angelica. Doon po kay Ika, no? Na ating kapatid na nagbibenta siya ng minsan i-mine nyo na, ganyan. So good deal po yung nakuha natin. At ginagamit ko po itong mga batteries na ito pag instances po na nagba-brown out. Kamusta po mga kapatid natin sa US? Ipanalangin nyo po kami rito sa Pilipinas, lalo na mga kapatid natin po dyan dyan po sa may Florida. Kamusta po Atilina? Maraming salamat palagi po kay Atilina sa pagsuporta po sa pagbo-broadcast natin. Sa buong Cruz family po, hangad po namin sa church na patuloy ang ipanalangin po sa Care Force at sa ikatataguyod po ng Diagnostic Center po ng hospital. At tayo po ay nagpapasalamat din sa lahat ng kapatid po sa Canada, sila Eunice ay nadyan po, at lalo na rin po sila ang Ramos at ang Hiron family. Magandang gabi po sa inyo. Ako rin po ay bumabati po kay kapatid na Imelda Macaranas. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. At maraming salamat din po sa lahat ng atin pong mga kapatid dyan po sa United Kingdom, dyan po sa London. Kamusta na po kayo? At darating ang time po, loobin ng Panginoong Diyos, bibisita po tayo dyan at bibisitahin natin sila Jojo, ang kapatid na Gutierrez. Kung loloobin po ng Panginoon, malapit-lapit na po nating magawa po yon. Sa Japan po, kamusta si Midori? Pinagpapasalamat din natin mga kapatid na maganda rin ang kalalagayan nila Lizette at ni William. At lalo na po sila Paulo, si Shed at saka po si Kisha Amara. Kamusta na po kayo? Okay na okay lang si Papa at Mama nyo rito, no? Lalo na si Sister Alice. Siya na po yung atin pong
ministry head ng atin pong necrological services o eulogy natin, eulogy services. At gayon din naman po, kinakamusta din natin si kapatid na Renuel, ayan, Dichosa. At gayon din naman po ang buong pamilya po ni Sister Ellen. Kasama po sila Ivan, Sister Aster po, at saka po si Sean, kasama si Alex, at saka po si Lendung. Kamusta po Sister Ellen? Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Kaya, alam nyo po, very important po na binabasa natin ng Bible. Ako po, sa ngayon, sa sobrang busy at dami po, ay 6 chapters po a day ang ginagawa ko at most. Yung 6 chapters po na yon, binabasa po mula sa libro. Pero pagka po medyo napapahinga na, pwede nyo pong gawin, kung may laptop po kayo o kaya may iPad o maski sa cellphone po, buksan nyo po yung sa YouTube. Meron po doon na Kim House na tinatawag natin, ano ho. At yun po, may mga lahat ng Bible ho nandoon. Meron nga pong magandang balita Biblia. Pwede nyo po siyang buksan at pakinggan at the same time nababasa nyo po siya. Magandang gabi po sa inyo, Sister Linda. Salamat po sa pagdidesign po ng atin pong pastor's office. At tayo po ay nagpapasalamat po kay Lord sa buhay din po ni Sister Lisa Palomar. Ang ganda na po ng ating office, presentable na po. Pwede na tayong mag-invite po ng mga pastor po ng Marbal. At muli po, ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa Diyos. Thank you po sa buhay po ni Brother Boy. Talagang inaalagaan po niya ang mga lingkod ng Diyos. Lalong-lalo na wala akong naging kaproblema po kay Chairman Boy po. Kaisa po yung diwa namin, hindi kami nagkakabanggaan po sa pamamalakad sa church dahil nauunawaan niya po yung pamumuno na ibinigay ng Diyos sa senior pastor para pamunuan po ang church at hindi ho nagko-conflict dahil pinaparaya po sa atin ni Chairman Boy de los Reyes po yung pamumuno sa church at yung pong pagre-represent sa Marbal. Okay, so mahirap po kasi pag tayo po ay nakikialam, lalong-lalo na sa mga gawain ng church. Hindi po dahil tayo mayaman o dahil tayo influential sa Marbal po, pakikialaman natin po yung mga gawain ng church. Nakakatakot po yun. Dapat po pakinggan nyo pong mabuti yung mga aral po doon one of these days kasi pwede po tayong kunin agad ni Lord at pwede po tayong maparusahan ng Panginoong Diyos pag hindi natin po binibigyan ng galang yung mga nilagay po ng Panginoon, di ba ho? Gaya nga po ng sinasabi sa Biblia, marami pong pagkakataon na yung si Abiho po at saka si Nadab po, mga anak ni Aaron po, pakialaman nila yung hindi para sa kanila. Pag hindi po kayo tinatalaga doon, huwag niyong papakialaman dahil po meron pong galit yung Diyos po doon, hayaan niyo po yung namumuno sa church. Kaya ako'y nagpapasalamat po kay Chairman Boy de los Reyes na talagang kaisa ko po sa pagpapalaganap po ng tunay na pamumuno po sa church. Kaya good evening po. Tayo po'y dadako ngayon sa ating pag-aaralan. Doon po sa pagbabasa ko po ng Aklat ng Lucas, nandoon po sa chapter 5 and 6, yung mga patungkol po sa mga pinagpala. Kung nabasa na po ninyo, yung pong isinasaad sa Mateo 5, the Beatitudes, blessed are the peacemaker, blessed are you when people insult you, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Ang tawag po doon, ang mga mapapalad. Pero hindi po pinakita in Matthew chapter 5 yung mga kaaba-aba o yung kahabag-habag. Pero in Luke chapter 5 and 6, pinakita po yon. Kaya nung binabasa ko, sabi ko po, ito po yung magandang matutunan natin ngayon kasi napag-aralan na po natin yung mga pinagpala, pero nais ko pong i-share po sa inyo ano po yung mga kahabag-habag naman o kahabag-habag na kalagayan. At ano naman po ito. Pero bago tayo tumungo po sa mga kahabag-habag na kalagayan na tinuro ni Jesus, palagi po nating sinisimulan ang atin pong pag-aaral sa pamagitan ng panalangin. O dakila't mapagpalang Diyos, kami po'y nagsusumamo na maunawaan namin ang lahat ng mga mensahe na ito. Gaya po ng pinapahayag ng Biblia, wala na pong hihigit na pag-ibig, Panginoon, para po sa isang pastor na sabihin po ang totoo.
Panginoon, ang pag-ibig po na sinasabi niyo po, hindi po yung hindi pupuna, hindi po yung hindi po papansin sa kasalanan, kung hindi ang tunay na nagmamahal po na tagapangaral ng salita ng Diyos, ay magsasabi ng totoo, anuman ang sakit nito, Panginoong Ama, sapagkat sabi po ng salita ninyo, malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan po, kahit masakit, siya po ang magpapalaya sa amin. Kaya po sa gabing ito, marami rin po kaming mga pagkakamali. Ama, linisin mo ang aming puso, hugasan mo ang aming isipan, at pakabanalin niyo po ang lahat ng amin pong gagawin na ito po, Panginoong Diyos, ay buong-buong katotohanan namin dahil ito po ang pag-ibig ng pagpapahayag, buong-buong katotohanan ng sabihin po, Panginoon, para sa ikaliligtas po ng lahat ng inyo pong hinirang. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ang pagpapakumbaba ng salita ng Diyos ay pagpapahayag po ng totoo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po na ang inyong lingkod ay makapagpahayag ng totoong totoo po at buong buo po na makapagbabago ng buhay ng bawat isa. Kaya Ama, maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kung kayo po'y na-bless, katulad ni Sister Corazon, lagay niyo po diyan sa baba. Amen. Hallelujah. Kaya po, babalikan ko po ang topic natin ngayon. Yan po, kahabag-habag na kalagayan. At gaya ng sinabi ko, sa Mateo 5, pinakita po doon yung mga pinagpala. Blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Marami po yun, Kaya sa pagkakataon na ito, tignan naman ho natin yung sinasabi po sa Lucas 6:24 hanggang 26. Kasi dun po sa Mateo 5, dun po sa 3 hanggang 11, hindi po na ipakita ron, kapatid, kung ano po yung mga kaaba-abang kalagayan. Hindi po napakita roon kung ano po yung tinatawag ng ating Panginoong Diyos na mga kahabag-habag na kalagayan ng isang tao. Alam niyo po yung Book of Matthew, yung Book of Luke, Book of John, at saka po yung Book of Mark, ang tawag po diyan ay mga synoptic gospels. Kasi yung mga naging author po niyan, yung mga naging disipulo po ni Kristo, katulad po ni Mateo, yung tax collector, si Lucas po, yung doktor, si John po, yung pong malapit sa puso ni Jesus, at gayon din naman po si Marcos, yung lahat po ng mga author po na yan, kung mapapansin nyo, may pagkakapare-pareho po, makakaiba-iba lang nga po yung kanila pong paghahayag, pero yung mga insidente po ay nagkakapare-pareho. Ang tawag ho doon, synoptic gospels. So yung nakasama nila si Jesus, katulad po ni Mateo, ni Lucas, ito pong si Marcos, at saka po si Juan, 4 na aklat po yan sa Biblia, iba-ibang punto de vista po yung kanilang nakita, pero pare-parehong event po. Kaya kanila pong ipinapahayag po yung salita ng Diyos sa iba't ibang punto de vista. Pero iisa po yung mga istorya roon. At kung ano po yung istorya na nabasa natin dun sa mga pinagpala o sa Beatitudes, magsimula po sa Mateo 5:3 hanggang 11, hanggang doon po sa aklat po ng Lucas 6, magkakapare-pareho. Pero kagaya din ng sinabi ko, may mga bahagi po na hindi po naisulat doon si Mateo, na isinulat naman po ni Lucas. At sa gabi po na ito, salamat po't niloob ng ating Panginoong Diyos, makikita natin ngayon ano po yung tinutumbok ng Panginoon na 4 po na kahabag-habag. Yun pong tinatawag natin na kaawa-awang tao, kaawa-awa po na kalagayan ng isang tao. At ito po ngayong gabi, babasahin ho natin ang sinasabi po ng Lucas 6:24-26. Alam niyo po, nung akin pong pinakikinggan at papikit na yung mata ko nung binabasa ko po ito sa pamagitan po ng YouTube, sa Audio Bible YouTube. Biglang natutulog na po ako. Nagising ako nung narinig ko, ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman, etc. Sinulat ko po, sabi ko, hindi muna ako matutulog. Ito na yung iba Bible studies po natin ngayong gabi. At bilang paninimula po, sabi po ng aklat ng Lucas, dito po sa 6:24 hanggang 26. Yan po, Sa aklat po ng
Lucas, makikita po natin sa Lucas 6:24 hanggang 26, mga kapatid. Ano ho? Sabi po rito, ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman. Please observe po, pansinin niyo yung salita po nakakulay blue. Kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon. Number 1 yan. Sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawahan. Verse 25 ng Luke chapter 6. Kahabag-habag kayong mga busog. Look at the word again. Ngayon. Ngayon. Okay? Bakit na ho? Sapagkat kayo ay magugutom. Kahabag-habag kayong tumatawa. Kailan daw ho? Ngayon. Ilang beses na po inuulit yung salitang ngayon. Ibig sabihin, kasalukuyan. Kahabag-habag kayong tumatawa, mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. At verse 26 po, kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao. Bakit daw po? Sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Kaya may 4 ho na kahabag-habag. Pero lalawakan natin yung pangunawa natin. Ano? Sabi, kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon. Kahabag-habag kayo na tumatawa ngayon. Kahabag-habag kayo, no, na pinupuri kayo ng lahat ng tao. Ibig sabihin ho ba nun, pastor, masama po yung maging mayaman? Masama ho ba yung mabusog? Minsan ho tayo po'y nagkakaroon po ng mga handaan, lalo na malapit na po yung atin pong Kapaskuhan, ano, malapit ang Christmas party. Merry Christmas po, binabati ko kayo in advance. Pag tayo ho ba ay kumakain at nabubusog, kahabag-habag ho ba yun? At tayo ho nagtatawanan, ano ho, dahil mga tao ho tayo, at sabi po, laughter is the best medicine. Nung nagtatawanan tayo, kahabag-habag po ba yan? At gumawa ako ng mabuti, napuri ako ng isang kapatid. Ang galing naman nung ginawa nila na naayos yung kesame ng church. Ang galing naman yung ginawa nila, naayos yung pastor's room. Kahabag-habag ho ba yun? Tignan natin po sa mga tamang konteksto. Ulitin ko lang po, no? Ito po ay matatagpuan natin sa Lucas 6, dito po sa 24 hanggang 26. Sabi po dito in Luke chapter 6 verse 24 to 26, ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon. Bakit daw po? Sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon. Bakit daw po? Sapagkat kayo ay magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawa ngayon. Bakit daw po? Sabi ni Kristo, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. At verse 26, kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao. Pansinin niyo po, no? Lahat. Ano po ibig sabihin? Sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Purihin po ang Diyos. Sa gabing ito, pag-aaralan natin ang 4 po na kahabag-habag na kalagayan po ng isang tao. At kung tayo po ay hindi makakawala rito, ito po ay malaking sangkap po ng kalaban para hindi natin makilala at hindi natin matanggap si Jesus, lalong-lalo na sa mga hindi pa po mananampalataya. Kaya po sa gabing ito, pansinin niyo po mga kapatid, ano ho, pag-aaralan natin una sa lahat yung kahabag-habag na unang puntos po na atin pong tinatalakay ngayon, ano ho. Ano po yung tinatawag na unang kahabag-habag? Ang sabi po ng salita ng Panginoon nung si Kristo po'y nangangaral sa lahat ng kanyang mga disipulo, kahabag-habag ang mga mayayamang walang Diyos. Babalik ko lang ho, ano, kina-qualify ko po, no, kasi baka sabihin po ninyo, Pastor, masama ho bang maging mayaman kasi sabi ng Panginoon kahabag-habag? Kaya po dito po sa ating unang punto, nilagyan ko po, no, ng mga mayayamang walang Diyos. Kasi pwede po ang isang tao po ay may Diyos sa kanyang buhay eh. Alam niyo po, hindi po ako against sa kayamanan. At yan po ang pinopromote ko sa church. Ano? Una po sa lahat, ipanalangin niyo po na ang pastor po pagyamanin. Ang kayamanan po na ibigay sa akin ng Panginoon, ano ho, kaya po pinopromote ko ang pastor po'y mayaman. Kasi mga kapatid, ano, pag nagbanat po kaming mag-asawa sa amin pong negosyo at sa amin pong pagtatrabaho, pwede kaming umasenso, pwede kaming yumaman eh. Ano po yung kapasidad ng isang taong pinagyaman ng Diyos, lalo na po'y lingkod siya?
Unang-una po sa lahat, pwede kang maging channel of blessings to other people. Kaya nga ho, mahalaga ang isang tao na meron siyang kapasidad, ano ho, hindi ho masama na maging mayaman. Ang sinasabi po nating punto doon na sinasabi po ni Jesus, kahabag-habag po yung isang tao po, no, na ah, mayaman pero wala po siyang Diyos sa kanyang buhay. Ayan, yun yung mga tinatagurian nating kahabag-habag. Pero kung ako po, alimbawa, pastor, ang akin pong pananaw, ang pastor po dapat pinagyaman ng Diyos. Hindi po dahil po sa mga pera ninyo, ano ho? Nagbanat ng buto yung pastor, nagbanat ng buto yung kanyang asawa, pwede siyang pagyamanin ng Panginoong Diyos. Alam niyo kung bakit ho? Yun ang pangarap ko sa church natin. Para unang-una po sa lahat, ginagalang po ang pastor. Ang pastor po na meron pong talino at sinabi sa buhay, hindi ka po mamaliitin ng ibang tao. Alam niyo po, karanasan ko po yan pagka ikaw po'y walang pinag-aralan at wala ka pong sinabi sa buhay, ang tao po naturalesa tumitingin sa kalagayan ng kanyang kapwa-tao. Pero as a servant of God, maganda po para sa isang pastor na pinagyaman. Ulitin ko po, hindi po niya kinuha yung kayamanan niya sa church o kaya po sa mga kapatiran. Kayamanan po yan ng negosyo niya, kayamanan po yan ng pagbabanat po ng buto. Katulad po ng ginagawa ni Pablo, no? Kaya I always look at it, ano, na ang pastor po na pinagyaman ng Panginoong Diyos dahil sa kanyang sariling sikap, dahil sa negosyo ng kanyang misis, mas kagalang-galang po at mas dinidinig po at mas may say po at mas meron pong tindig para siya po ay igalang ng marami po. Yung pastor po kasi na hindi po ako against, ano, may mga pastor ho talagang nanlilimos. May mga pastor po talaga na hindi po aral sa Biblia. May mga pastor po talaga na lahat na lang ng pupuntahan ho, hingi ng hingi. Paano po natin maigagalang yung gano'n, ano ho? Kaya uulitin ko po, nagkaroon po tayo ng ganong premise kasi sinabi po ni Kristo dito po sa kanyang talata ng Biblia, kahabag-habag ang mga mayayamang walang Diyos. Sabi nga po dito sa unang Timoteo, no ho, ang sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, wala naman tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman sa pag-alis natin dito. Kaya't dapat tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit, sapagkat ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So dito po sa mga punto na ito, pag tayo po ay nagnanasang yumaman, hindi po masama. Basta yung pagnanasa nating maging mayaman po, no? Hindi po yan yung nagiging Panginoon natin. In fact, para po maging klaro sa atin na hindi po masama ang maging mayaman, ano ho? At yan ang pinaninindigan ko, panalangin nyo po na pagyamanin po ako talaga. Ako po mismo, pag pinagyaman, bibili tayo ng church po. Sinasabi ko po sa inyo. At gaya po ng binitawan ko po, hindi po yan biro, kapatid. Malapit-lapit na po yan. At yan ho, anytime, pagka ho, bigla lang tayo ho talagang blines ni Lord po, i-announce na ho natin na magkaroon po tayo ng 50 million worth ng church ho, kayang-kaya pong gawin ng Panginoon po yan. Kaya po hindi masama maging mayaman, lalo na kung may Diyos ka, ha? Kaya ako po qualify. Sabi po ng unang Timoteo 6, ito babasahin ko po sa digital Bible natin. Sa unang Timoteo 6:17, tingnan niyo po, tinuturo, no? Sabi po dito, 1 Timothy chapter 6 verse 17, ituro mo sa mga mayayaman na huwag silang magmataas at huwag silang umasa sa kayamanang lilipas, kung hindi sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo ay masiyahan. Turuan mo mga mayayaman na gumawa sila ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Ang isa po kasing mayaman po na lingkod ng Diyos o isang mayaman po na may Diyos sa buhay, susundan niya po yung sinasabi po ni Pablo kay Timoteo. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, ituro mo. So ang isang mayaman po, pwedeng maligtas. Pwede po ang isang mayaman po, kalugdan siya ng Diyos.
Yaman nga lang po, sabi po dito, ituro mo sa mayaman, wag silang magmamataas. Pag mayaman ka po na walang Diyos, mapagmataas. At wag silang umasa sa kayamanang lumilipas. Na tila baga po kagahamanan na, no? Na buong kayamanan na lang po nila ang kanilang inaasahan. Pero ang sabi po dito ay magtiwala sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. So ang isang mayaman ba, pwede po siyang magtiwala sa Diyos? Pwede. At anong pwede niyang magawa pag siya po ay pinagyaman ng Panginoon? Gumawa siya ng mabuti at magpakayaman siya sa mabubuting gawa. Pag mayaman ka, pinagyaman ka ng Diyos at meron ka pong Kristo sa buhay mo, ang sabi po dito ay maging bukas palad kayo at matulungin sa kapwa. Ang sinasabi po ng ating Panginoon dito, nakahabag-habag, yung mga mayayaman po na walang Diyos. Yung mga mayayaman po na hindi nila alam at sinusunod yung unang Timoteo 6:17 hanggang 18. Ang tiwala nila nasa kayamanan nila, wala po sa Diyos. Ang kanila pong kagahamanan po nandoon po sa mga kayamanang lilipas, hindi po sa mga kayamanan po na madadala nila sa langit. Kaya nga po, ang sabi ho ulit ho ng unang Timoteo 6:10, wala tayong dinala anuman sa sanlibutan. At wala rin tayong madadala anuman sa pag-alis natin dito. Kaya't dapat tayong masiyahan kung tayo ay may pagkain at pananamit. Alam niyo po ba mga kapatid, ang isang tao na mayaman na walang Diyos, he is not concerned with other people. He is not concerned to share His blessing. At ang kanyang Panginoon ay walang iba po kung hindi po ang kanyang sarili. Kaya nga ho sabi po ng unang Timoteo dun po sa 6:10 no? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi. Hindi po sinasabing salapi per se. Ang salapi po pwedeng gawing mabuti, pwedeng gawing masama po. Depende sa tao po na magmamanage niyan. Ang mga kahabag-habag po, yung mga mayayaman na ang tiwala nila dun sa mga ginto nila, dun sa kanilang mga bahay, mga lupa, nang hindi man lamang sila kumikilala sa Diyos. They don't even share their blessing. Hindi man lamang nila alam magpakumbaba. Hindi man lamang po nila alam na ang lahat ng mga bagay, heaven and earth, pati kayamanan nila will pass away. Sabi nga po ng aklat ng Mateo sa 6, kaya nga huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat dito sa lupa po ay sisirain po ng lahat ng kalawang at ng mga tanga ang inyong mga kayamanan at ang mga magnanakaw ay maaaring pumasok sa inyong bahay upang kayo'y nakawan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit sapagkat doon sa langit walang mga kalawang o mga tanga na maaring sumira ng inyong mga kayamanan at wala pong magnanakaw na maaring pumasok upang kunin ang inyong mga kayamanan. Kaya yun ang sinasabi po, kahabag-habag tayo kung mayaman tayo sa mundo na ito, pero wala tayong Diyos. Pero ang stand ko dyan, ang pastor ho dapat pagyamanin ng Panginoong Diyos. At hindi sa pamamagitan po ng mga miyembro, hindi sa pamamagitan po ng church, walang pera po masyado diyan dahil lalabas nga ang pera ninyo. Pero sa pagbabanat ng buto, sa habag at awa ng Diyos, ang asawa ng pastor, ang pastor mismo, pwedeng i-promote, pwedeng pagyamanin ng Diyos. Bakit? Pagyamanin lang po ako ng Diyos. Talaga pong nasa heart's desire ko, bibilan ko po ng church, ng sariling lupa at ng sarili pong atin pong establishmento kung kakahabagan ako ng Diyos na pagyamanin po. Alam ng Lord po yung heart ko. At malapit-lapit na po yan. Yan po ay secret. Sabi ko nga sa announcement ko, biglaan lang po yan at yan po ay malapit na. Binabati po natin ang lahat ng atin pong mga kapatid, si kapatid na Rachel, si kapatid na Richel at si kapatid na Salvador. At gayon din naman po, nakita ko kanina si Nanay Soli. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Yan. Kaya isang maulan po na gabi, dito'y umuulan na po. Pag-pray natin sama-sama bukas, Sister Irma, Sister Odi na ang atin pong kalalagayan ng panahon ay gumanda dahil papasok na po bukas, Biyernes hanggang Sabado po ang bagyong Opong. Ayan. So, ano pa yung kaaba-aba? Tignan nga natin,
Ikalawang bahagi, kahabag-habag yung mga busog ngayon. Ayan. Bakit to? Hindi po masamang maging busog. Lahat po tayo, kaya Piece of Harvest gusto natin ho, busog tayo. At masarap po ang pakiramdam pagka ang tao po'y busog kaysa sa gutom. Pero ang sinasabi pong kahabag-habag yung mga busog, yung sila po mismo, maginhawa ang buhay nila, nakakakain sila, pero nakakalimutan nila na meron sa paligid nila, meron sa mga kapatiran nila, meron po na mga kapitbahay sila nagugutuman. Tingnan niyo po ang sabi ni Jesus dito sa Mateo 25:42. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom at hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Kaya ito pong mga tao na ito na busog, pero alam nila sa mga paligid nila may mga gutom, na sila po ay may tubig at naiinom, pero yung kanilang mga kapatid po na naghihirap, walang mainom. Ito po bahagi ng turo ni Jesus. Nung inihiwalay niya po yung mga tupa sa mga kambing sa huling paghatol ng ating Panginoon. Di ba sabi po ng mga tupa na mga maliligtas? Sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, sapagkat ako'y nauuhaw at ako'y pinainom ninyo, sapagkat ako po ay nasa bilangguan at ako'y binisita ninyo, ako po'y isa pong dayuhan, pinatuloy ninyo ako sa inyo pong mga bahay. At kung ano po yung pinakakaliit-liitan na ginawa natin sa ating kapwa, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ay para na rin nating ginawa para sa Kanya. Kaya kung tayo po'y busog, maginhawa, maganda po yung ating kalalagayan, and we are not concerned of the people surrounding us. We are not concerned kung ang kapatid ba natin ay namamatay na ng gutom. We are not concerned po kung may mga, lalo nang papasok ng bagyo na ito, no, at maraming masalanta at tayo po ay nakatira sa mansyon, busog na busog ka, maraming nagugutom, doon po nagiging kahabag-habag ang kalagayan ng isang tao na busog siya at hindi ho siya concern o hindi po siya kumikilala sa mga taong nakapaligid sa kanya na nagdurusa. Sabi po ulit, kahabag-habag ang mga busog ngayon. Bakit? Kasi busog sila pero hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, ni hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Ito po'y representasyon ni Jesus ng mga taong naghihirap, ng mga taong nangangailangan, ng mga tao po spiritually, yung nagugutom. Kaya nga ako, hindi ko hinihintuan po. Kahit na po tayo po ay pagod sa trabaho, kahit na po tayo ho ay harangan pa ng traffic, kalooban talaga ng Diyos makarating pa rin tayo. Bakit? Nakalagay po sa Beatitude yan, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sino ho magpupuno sa kanila? Siyempre ang salita ng Diyos. Sino magdadala ng salita ng Diyos sa kanila? Siyempre yung tagapangaral po. Kaya gabi-gabi ho na kayo po ay nananalangin, gabi-gabi po na kayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, Wednesday makikinig kayo, pagdating ng linggo'y pakikinggan po ulit ninyo ang preaching natin, yun po ay pagbibigay ng pagkain sa inyo para po ang kaluluwa nyo ay maging busog at ang inyo pong kaluluwa po ay makainom po ng bukal ng buhay. Ito po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Magandang gabi po kay Sister Menchi. Kamusta po kayo dyan sa Marikina, Sister Menchi? At gaya ng amin pong pinagpaplanuhan, one of these days po, magla-live po tayo dyan sa inyo ng ating Bible studies. Ayan. So gaya ng ating pinag-aaralan, nagiging kahabag-habag po yung mga busog na wala silang concern po sa mga taong nagugutom, sa mga taong nauuhaw, kahit na po sila po ay wala pong iniinda na anumang kagutuman. Ikatlo ho, kahabag-habag yung mga tumatawa ngayon. Ano ho, yung mga, ang buhay po ay nasa mansyon. Yung pong, ang kanila pong mga sasakyan po ay daan-daan. Ano ho, alam nyo mga kapatid, ano ho, meron din pong limitasyon. Siguro po, gaya ng sinasabi ko po sa inyo, halimbawa po, kayo parehong mag-asawang nagtatrabaho, siguro hindi naman po masama ang misis nyo po, mayroong kotse, ako po may kotse. Pero po, yung pong tumatawa tayo dahil nakapanlin lang tayo ng maraming tao, mahigit 40 po yung sports car natin, ang anak po natin, 4 lang naman yata o 2,
Tapos kahit na ho, imagine mo yung 40 cars po na yun, ano, hindi naman ho masama ho yun. Kung yun po ay kinuha naman po ninyo sa sariling negosyo, pero kung yun po ay kinuha nyo sa katiwalian, yan po yung sinasabing kahabag-habag yung mga tumatawa ngayon. Tignan nyo po ang sabi ni Jesus, kahabag-habag ang mga tumatawa ngayon. Sila po no, na nag-e-enjoy, maganda yung kalagayan ng buhay, tumatawa, pero hindi sila kumikilala sa Diyos. Sabi po ng Lucas 16:19 hanggang 21, ito po yung mayaman. Ano po ba yung ugali ng mayaman dito? Pansinin yung mabuti mga kapatid. Ano? Wala namang sinabi po na yung mayaman hindi tumanggap sa Diyos, na yung mayaman ay masama. Pero reading in between the lines, makikita nyo po yung ugali ng masama eh. Tignan nyo po, no? Sabi ng Luke chapter 16 verse 19 to 21, may isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Ano po daw yung kalalagayan ng mayaman na ito? Ito palagi po itong tumatawa, palaging masaya. Bakit? Ang mga damit niya ho mamahalin. At ang kanya pong pagkain araw-araw po sabi po dito saganang-sagana. Pero look at the contrast, ano ho? Tignan niyo po yung sinasabi sa verse 20. Sabi ng verse 20, may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, na si Lazaro po'y tad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Ano po ang malaking problema rito? Ikaw po'y isang mayaman, no? Ikaw po'y nakasuot ng mamahaling damit. Ikaw po'y saganang-sagana sa pagkain. Ayan po, no? Ang sabi po kanina, kahabag-habag ang mga busog. Kahabag-habag po yung mga mayayaman. Siya po yan eh. Tapos kahabag-habag naman po yung tumatawa ngayon. Kaya po, enjoy na enjoy po yung mayaman dito. Pero ang kakaiba rito, may kapitbahay siya na isang pulubi. Yung pulubi po na yon nagngangalang Lazaro. At si Lazaro po, nakikita nung mayaman, daan, labas-pasok po siya sa gate eh. Nandun sa gate niya yung mayaman, ay yung ito pong pulubi, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Ano po ang ating nakikita rito? Definitely po, nadadaan-daanan lang po siya nung mayaman. Nasa pintuan po siya eh. Pero walang concern yung mayaman sa kanya na mabigyan man lamang siya ng pagkain, mapagamot man lamang siya kasi mayaman naman ako, kaya ko naman tulungan yung mahirap na ito. Ibig sabihin, wala siyang concern. At ano pong nangyari pa rito? Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayayaman, biro nyo, yun pong si Lazarong mahirap, si Lazaro ho na pulubi, puno po ng sugat yung katawan, nag-aantay po ng mga mahuhulog. Kumbaga ho, kung alam nyo po nung araw, ano ho, iniipon yung mga pagkain po, ang tawag po doon kaning baboy, ano ho, iniipon po yung mga tira-tira, nilalagay sa balde. Parang ganun lang ho yung kinakain nitong mahirap. Parang tayo naman ho, kung tayo po'y may Kristo sa puso at mayaman tayo, pinagyaman tayo, lalabas tayo sa mansion natin at nakita nyo po na may pulubi, ang unang tendency po ng mananampalataya na mayaman, ano ho, bigyan siya ng damit. Kung may sakit po siya, baka matulungan po nating madala sa ospital. At kung meron pong halimbawang nagugutom na gano'n, no, na nandoon po sa pintuan natin, sa mansion natin, hindi natin ipaghanda po ng kung ano yung kinakain natin, ibigay din natin sa kanya. Pero pansinin nyo po, walang concern yung mayaman, kahit na maginhawa, tumatawa siya, maginhawa siya, ang buhay niya po ay maayos. Ulitin ko lang ho, may isang mayaman na laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubi na nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang na mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang sugat. Nung namatay po yung mayaman at si Lazaro, yung mayaman po'y napunta sa impyerno at si Lazaro po ay napunta sa paraiso. Kaya po naging kahabag-habag po, tumatawa yung mayaman dahil hindi siya nakakaranas ng katulad ng gutom at sakit ni Lazaro. Yung mayaman po na yun busog siya palagi doon sa tahanan niya, kumakain siya ng masasarap na pagkain na hindi man lamang siya namimigay ng kanyang mga blessing po sa iba. At yung mayaman po na ito, wala siyang Diyos dahil ang Diyos niya ay walang iba
kung hindi ang kanyang sariling kayamanan at ang kanyang sariling tiyan. Kaya po naging kahabag-habag po at hindi maliligtas po ang kanya pong kalalagayan. Ikaapat po, kahabag-habag ang pinupuri ng mga tao. Ayan. Kaya bilang isang Kristiyano, huwag kayong matutuwa kung wala ho kayong kaaway. Ano ho? Alam niyo po, hindi ko sinasabi ho na magkaroon kayo ng kaaway. Ano ho? Pagka tayo po'y nasa katotohanan, marami pong magiging kaaway. Tayo po, ang sabi ng Bible, mahalin mong yung kaaway. Wala tayong kaaway. Pero pag nagsalita ka ng totoo, marami pong magagalit sa inyo. Ako po, kaya po ako nagsasalita ng totoo sa mga kapatid ko po na mga pastor sa Marbal. Alam na alam po yan, lalo na ng mga babaeng pastor o pastora na mahal ko po kasi sila, ayoko po silang mapahaki. Yung pong pagiging pastora po, Jezebel spirit po yon. Uulitin ko po, no? Siyempre, very unpopular po yung bibitawan kong salita. Pero kahit pagbalik-balik na rin nyo po ang Biblia, hindi po kumuha ng disipulo si Jesus na babae. Ang 12 disipulo ni Jesus, puro lalaki. Kasi yun po yung order of leadership na sinasabi sa Biblia. Kaya siyempre marami pong magagalit, hindi ka na po katanggap-tanggap sa iba. Pero okay lang yon, mas maganda po yung mga may nagagalit po sa inyo. Blessed are those when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil because of me. Great is your reward in heaven. For in the same way, they have also persecuted the prophets who were before you. Basahin niyo po yung Mateo 5:11 hanggang 12. Pero kung lahat na lang ng tao pinupuri ka, ano ho, lahat na lang ng tao po, maganda ho yung sinasabi sa inyo, then you have to consider, baka tayo ho, kahabag-habag. Ang sabi po ng Mateo 5:11 hanggang 12, kaya kahabag-habag po yung pinupuri ng mga tao Pinagpala ang mga nilalait, kasi kabaliktaran po, pag na kay Kristo ka, lalaitin ka, uusigin ka ng mga tao. At pinagpala ang pinararatangan ng lahat ng uri ng kasamaan. Ayan po, napawang kasinungalingan dahil sa akin. Magsaya kayo at mangagalak kayo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo, inusig din ng mga propeta na nauna sa inyo. Yung mga huwad na propeta, lahat po yan, positive po tatanggapin yan. Pero kung kayo po, mga kapatid, ay tunay na propeta, tunay na pastor po, maraming magagalit po sa inyo. At hindi po yan kakaibang naranasan ko po. Marami pong may inis po sa akin sa Marbal, sa church natin, marami rin pong dati, hanggang ngayon, sigurado po yan. Hindi mawawala na may magagalit at magagalit po sa iyo. Pero pinaninindigan ko lang kung anong tama. Huwag kayong magagalit po sa akin. Naninindigan lang po ako sa tamang pamumuno sa church. Naninindigan lamang po ako sa tamang salita po. Naninindigan lang po ako sa tamang mga hakbangin po. Hindi po sa ayaw ko ng may pastora po na senior pastor. Kung po pwede po, okay po. Pero taliwas po yan sa itinuturo sa atin ni Jesus. Ano ho? Kaya po, mahalaga sa akin ang pamunuan, mga kapatid. Mahalaga po. Si Kristo po ang ulo ng iglesia po. Kaya po sa tahanan, ang ulo ng tahanan po yung lalaki. Kaya po sa church, lalaki po ang dapat itinatalaga. Yon. Kaya mga kapatid, sa mga pagkakataon na yan, marami pong magagalit. Kaya po, sinasabi po natin, nagiging kahabag-habag ang pinupuri ng mga tao. Buti pa yung pastor namin, wala siyang kaaway. Hindi niya tinatalakay kasalanan, kaya wala siyang na-hurt na feelings. Yung pastor po namin, sunod-sunuran lang siya. Kung ano yung sinabi ng mayaman, sinusunod niya lang. Kung ano po yung dinikta sa kanya, ay hindi, bilang pastor titindig kayo. Hindi ko po sinasabi na pag mayaman, mali na po yung desisyon, Pero pag kinokontrol po yung church, kapag wala tayong boses, nasasabihin, sandali lang, mayaman ka lang, pero ako ang tagapagturo sa church, hindi dapat kinokontrol ng mayaman po o ng sino man na tao ang isang church. At tingnan nyo po, lalo kayong pagpapalain po ng Diyos, lalong patatatagin ang pamunuan nyo po. Lalong-lalo na kung ikaw po'y pastor na hindi ka nadidiktahan ng mga mayayaman. Yun po sinasabi ko. Siyempre, ang mga mayayaman magagalit na sa'yo. Siyempre, yung mga nagpapadikta sa mga mayayaman po, magagalit na rin sa'yo. Pero mas maganda nang magalit kayong lahat sa akin, pero
natutuwa naman ang Diyos sa akin pong ginagawa. Ayan. Kaya sabi ng Bible, kahabag-habag po ang mga pinupuri ng mga tao. Bilang pangwakas po, ang ating pagiging mamamayan po kasi mga kapatid, hindi naman po dito eh. Kaya po sana yung mga nagiging kahabag-habag na kalagayan, hindi naman ho tayo ginawa ng Diyos para po tayo ho yumaman dito sa mundo ho eh. Ang kayamanan natin dapat sa langit. Hindi ho masamang maging mayaman basta meron kayong Kristo sa puso. Hindi naman masama po na tayo mabusog eh. Pero kung nabubusog tayo, concerned din po tayo. Yung mga kapatid po natin ho ba may nakakain pa? Yung mga kapatid ho ba nating nasasalanta ng bagyo may naiinom pa? Kung tayo po'y tumatawa at tayo po'y maginhawa, tignan din ho natin yung kalagayan ng ating kapitbahay, ng ating mga kapatirang mahihirap, no? Sila po ba ay maginhawa rin ng buhay? At kung tayo ho ay nagsasabi ng totoo, maraming magagalit sa atin. Pero ang sabi ng Biblia, blessed are you when people insult you, persecute you, or falsely say anything against you because of me. Kaya po sabi ng Hebrews chapter 13 verse 14 to 15, ganito po ang sinasabi, sapagkat hindi rito sa rupa ang tunay na lungsod natin at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kaya lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang saya-saya po ng pakiramdam pag tayo po ay nakakatapos ng isang gawain po. Kahit po pagod, kanina po nung nag-text po ako, ito na lang po yung mga pakonsuelo din pag natatapos yung Bible studies. Sabi ko sa akin pong biyenan, pwede bang magluto po kayo ng tinolang manok sa malunggay? Nagluto kagad yung biyenan ko. At ito po yung pinaka-konsuelo ko. Pag natatapos na po ng Bible studies, makapagpapahinga na po tayo at kakain po tayo ng mainit na sabaw ng tinola na meron pong malunggay. Yun na lang po yung mga enjoyment natin sa buhay. Maraming salamat po kay Sister Baby, kay Chloe, kay Georgie, kay Pastor Elmer, Sister Odi, kay Rachel, kay Sister Leia ba yun? Dolores, Sister Menchi. Muli, magandang gabi po yung atin pong pagtanong kay Pastor. Next time na lang po dahil naka 8:05 na po tayo. Nagpapasalamat po tayo ngayong gabi. Bukas ho, samahan niyo po kami ng madaling araw sa aming prayer na gagawin po para po mawasak, masira po ito pong bagyong Opong. Malaki po ang pinsala na nadadala po pero wala pong imposible pag nagsama-sama tayo sa panalangin. Tayo po lahat ay yumuko at magpasalamat sa Diyos. Ama naming makapangyarihan, patuloy na ikaw ang kumilos sa buhay namin na lahat po ng mga kahabag-habag na itong nakikita namin sa mundo na ngayon po ay huwag pong mangyari sa aming buhay. Kahabag-habag po, Panginoong Diyos, ang mga mayayaman na walang Diyos. Kahabag-habag po ang busog ngayon. Kahabag-habag po ang tumatawa ngayon. Kahabag-habag po ang pinupuri po ng lahat ng tao. Tulungan mo po na kung anong kabaliktaran nito ay malakaran namin po at patuloy na igabayan niyo po kami sa pamamagitan po ng inyo pong banal na espiritu po. Kaya maraming salamat po, Ama. Kami po'y makapagpapahinga na gisingin niyo po muli kami bukas upang magsama-sama kami sa panalanginan at hinihiling namin, Lord, wasakin niyo, durugin niyo ang bagyong Opong para wala pong mapinsala, lalo na po papasok na po ito sa bansang Pilipinas bukas. Muli, Ama, maraming salamat po. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila sa banal na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay pagpalain lahat ng ating dakilang Diyos. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Purihin po ang dakilang Ama.